So, paano ko ginawa yan? So, ang ginamit ko dyan is yung KineMaster. So, let's start guys. So, open natin yung KineMaster natin. So, ang aspect ratio natin is 9:16. Hanapin natin yung video shoot natin. So, tanggalin muna natin yung sounds niya. Click natin yung ating media. So, mixer, then mute natin. Tanggalin natin yung mga hindi na kailangan. So, dito tayo mag-start sa may parting ihahagis na natin. Yan. So, dyan tayo. So, click natin media, then trim natin. Trim to left. So, yan. Try natin play. So, ganyan na yung umpisa niya. So, play natin hanggang sa dulo. Tanggalin natin yung mga hindi na kailangan. So, siguro dyan natin. Cut na natin dyan. Trim uli. Trim to right naman. So, yan. Bale, 11 seconds lang yung natira. So, try natin siyang play. So, bali guys, ganyan na yung video shoot natin. So, okay na siya. Click natin sa umpisa. Pipili tayo ng tema na yung ating object is nandun sa taas. So, yan. Dahan-dahan natin i-drag pa kaliwa. Ayan. So, yan. I think dyan, maganda yung tema dyan. So, click natin yung ating media. Yan. So, then, click natin yung split ulit. So, split. Click natin yung in split, yung parang gunting sa taas. Lalabas yung split dyan. Hanapin natin yung split. So, ito siya yung split, yung pangatlo. Click natin yan. Click natin itong media. Ito sa parte yung kaliwa. Click natin. So, ayan. Highlight na siya. Diyan siya nakatapat. So, tanggalin natin yung highlight niya ulit. Lalabas yung tools natin dito. Click natin itong parang camera na to. Yan, lalabas yung capture and save. So, click natin yung capture and save. So, after na makapture and save, balik naman natin siya dun sa umpisa ng video natin. So, ika-capture and save din natin yan. Capture and save. Yan, capture and save. Exit muna tayo. Punta tayo sa background eraser. So, punta tayo sa menu. So, hindi natin kakancel yung KineMaster. Back lang tayo sa menu. Punta natin yung background eraser natin. So, background eraser, i-download po yan sa Play Store. Click natin yung background eraser. So, hanapin natin dyan yung ating save and capture. Unahin natin yung atas yung sombrero natin, yung ating object. So, yan. Then, done. Lakihan natin yung pang-erase natin. Adjust lang natin itong may nakalagay na manual size. So, drag natin pa kanan. Yan, lalaki na yan. Agad natin para mabilis yung pag-erase. So, siya natin mag-erase. So, yan. Bali, yung titira lang natin yan is yung sombrero natin. So, yan. Yan. Matitira lang dyan guys yung sombrero. Pwede natin siyang i-zoom. Yan. Para madali yung pag-erase. Yan guys. After na ma-erase natin, ganito na yung magiging itsura niya. So, kung okay na, click natin yung done. So, lagay natin sa pangatlo. So, may bilang dyan sa baba. Hanggang 5. So, lagay lang natin doon sa number 3. Then, save. So, click natin yung finish. Yan. Balikan natin yung ating in-erase background. Click lang uli natin yan. So, ito. So, yun. So, bali ang gagawin naman natin is isi-center natin yung ating subject. So, yung object natin. So, center natin siya. So, kapag naka-center na, click natin yung done. So, yan. Then, done uli. So, number 3, save. Finish. Back naman tayo. Buksan ulit natin yung background eraser natin. So, yung pangalawang sinave and capture natin. So, ito yun. Tanggalin natin yung parting kanan. I-erase lang natin yung parting kanan dyan. So, done. So, taas natin yung pang-erase natin. Ganito lang yung tsura niya. Sundan nyo lang guys yung tutorial natin para smooth siya. So, click na natin yung done. So, click ulit natin yung number 3 sa baba. So, save. Then, later na lang. Click natin later. Then, finish. So, babalik tayo ngayon dun sa KineMaster natin. So, yan. Tapat ulit natin dun sa parting nagis natin yung sombrero. Yan.
Click natin yung layer, subject natin yung sombrero. So, ito siya. Yan. Then, click natin yung sa taas. Yan. So, ipipit lang natin dun sa subject natin dito sa taas. Yan. Pit lang natin dyan. So, kung ano yung size nung sa ating main media, i-resize natin yung ating background eraser. Yan. Dapat kasukat na kasukat siya. Yan natin plate. Yan. Ganyan yung magiging itsura niya. So, maikli yung ating layer. So, i-click natin, then drag natin dun sa sagad hanggang dun sa main media natin. Papantay lang natin. Kapag pantay na, balik ulit natin dun sa kanina, dun sa umpisa. So, yan. Dyan ulit tayo. So, ngayon naman, click ulit natin layer. Then, media. Hanapin natin yung second save and capture na in-erase natin sa background eraser. Ito siya. Ipit natin siya sa screen. So, drag natin pa kaliwa. Hilahin natin itong parang arrow dito sa parting kanan. So, hilahin lang natin tapos ipantay natin dun sa screen ng main media natin. So, kapag pantay na, yan. May guguhit naman yan, kulay pula. Ibig sabihin, nakasinter na siya. Click natin itong 3 dot dito sa parting taas. So, click natin yan. Then, send to back. Pili natin send to back. Yan. So, try natin siyang i-play. So, yan guys. Ganyan na yung magiging ano niya, tsura niya. So, yan. Medyo maikli yung second layer natin. Habaan din natin kagaya nung nauna. Yan. So, pantay-pantay na yung main media sa yung first layer sa yung second layer natin. So, try natin i-play sa umpisa. So, yan guys. Ganyan na yung magiging itsura niya. Yan. Ito na yung pang final natin. So, click natin yung first layer natin, yung sombrero. Object natin. So, sombrero siya. Na tinanggalan na ang background. Click natin yan. First layer. Then, overall animation. Yung clockwise. Yan. Clockwise lang. Hindi natin siyang play sa umpisa. So, yan. Yan. Ganyan na yung magiging ano niya, itsura niya. Kulang na lang is yung music. So, kayo nang bahalang maglagay ng music. I-click ko lang yung audio dito. Yan. Pwede na tayong lagay dyan ng music. Pwede natin siyang save. Save as a video. So, okay na siya. So, ayun guys, kung may natutunan ka sa video na to, follow na lang and share para maikalat natin.